Let's proceed sa ating next question. Ang next question is about pa rin sa business to at nanggaling din sa isang community natin, The Hustler, yung question na to, from Brian Joe Ordiales. About sa business po, yung question niya. Baguhan pa lang po ako sa tattoo business, paano makakaakit ng customer? Ang question ni Brian Joe. So, Kap, El Cholo, tingin mo, Kap, anong magandang maipapayo mo doon sa tanong niya? Yo, napakagandang katanungan niya, tol. At based on my experience sa isang tropa, tol, ito effective. I-maximize mo yung kapangyarihan ng internet ngayon, tol. Kasi tattoo business is a physical business. Pero kailangan gumawa ka ng mga content mo. Sa akin, meron akong isang tropa o kapatid na mga nakakasama natin dati. Yo, men, nung ganyan ang sitwasyon niya, ay hindi siya bago, pero umano siya, parang dumausdo siya, nawala yung ano niya, nawala yung burn niya, at saka nawala yung sistema niya kung paano. So sinabi ko sa kanya, tol, buhayin mo yung page mo, tapos mag-upload ka ng mag-upload. Although hindi man sa page niya, pero sa profile niya, mag-upload ka ng mag-upload, gumawa ka ng content mo. So ang sinimulan niya, gumuhit lang muna siya, nag-drawing lang muna siya, drawing siya, tapos doon siya, nag-aral siya ng edit, tapos nagdo-drawing lang siya doon, sketch, ayan, sketch, tapos post, tad siya ng tad na post. Doon naka-attract siya kasi merong mga pumapal doon na, pumal na tol, may naka-attract. Unti-unti nakita ko yung development niya doon sa ginawa niya noon. Nakita ko na naging maayos, nagkaroon ng engagement, tapos nagkakaroon siya ng mga customers, na-enjoy niya. And sa ngayon, masasabi ko na naging maayos din yung ganong advice. So, applicable sa yun, Kap. Kung sino man yung nagtanong na yun, I think, i-maximize mo ang kapangyarihan ng internet. Matik. Pero, ang dadagdag ko lang dun man, sa question na yun, na bagong tattoo artist. Then, men, tulad nga sinabi ni El Cholo na all good yun, gamitin niya yung internet. Then, kung as in baguhan pa lang talaga siya, pero may talent naman siya, is gawin niya, kumuha siya ng mga endorsement. Kumbaga, mag-i-endorse niya yung tattoo niya by low pricing muna. Sa mga kilala, mag-tattoo muna siya na mag-tattoo. Then, featurean, post sa internet, mga ganong shit para kasi iba na ang paglalako ngayon. Tulad nga nakaraan sinabi, iba na ang paglalako ngayon. Ang paglalako ngayon is nasa internet na. Hindi na mano-mano yung paglalako. Mas mabilis nang lumawak yung connection mo yun dahil sa internet. Isa pa nga pala, tol, tama din yung sinabi ni Kapi talaga, tol, na kung nag-uumpisa ka pa, babaan mo lang muna presyo mo. Ano naman yan habang nagde-develop ka. Habang nagde-develop ka din, habang nag-upgrade ka din, credible ka naman na magtaas ng presyo mo ako kasi tulad ng sinabi niya, nagsimula na rin ako mag-tattoo Ngayong halos ngayong taon lang din ata ako nagsimula mag-tattoo. Pero hindi nga lang ako ganun ka-focus na yung sinasabi ko nga ngayon, hindi ko ginawa. Pero kung tutusin, kaya ko naman talaga ipag-focus yun. At ayun yung ngayon yung plan. Ayun yung nakikita ko rin na way para kunyari, ako gusto kong pagpatuloy yung pagtatattoo ko. Yun. Ayun yung way talaga para mas mapalawak ko pa, mas ma-upgrade ko pa kumbaga, ma-enhance ko pa lalo. Yeah, ito isa pa tol, no. Ito isa pa, no. Katulad nga nung sinabi ko din nakaraan, tol. Education is free, but having a degree and expertise, makilala ka bilang expert dito sa sa industriya, kung saan industriya ka. O kailangan may bigat ka. So anong dapat mong gawin? Kung bago ka pa, mag-aral ka, tol, willing to pay ka din, mag-paid ka o sumali ka sa mga competition, mag-invest ka dyan. Tutukan mo na yan kung ayan na yung larangan na napili mo. Tutukan mo, mga tattoo competition, tol, kasi yung mga certificate na yan, yung experience na makukuha mo doon, yung napakahalaga nyo, tol, magkakaroon ka ng bigat at magkakaroon ka ng meron mga nakasabit sa studio mo, sa tattoo studio mo na sumali ka sa ganito, tapos naging participant ka sa ganito, tapos nag-second place ka, nag-first place ka, doon nagkakaroon ka na ng bigat, automatic yun. Pre. Isa rin yun sa way para umangat yung pricing mo. Ay, isa absolutely. Rin Ayun yun. Along the way.
Sumali ka ng sumali sa mga Kailangan mo ng tugtugan, resibo. sa lahat. Oo, Yeah, oo. kailangan mo ng Isa yun. resibo. Kasi ayun Isa yun talaga sa ang mag-aangat resibo ng mo eh. price mo. Kumbaga di naman sila bibili kung di rin masarap yung inaalok mo eh, no? Matik. At saka, yung totoo rin talaga yun. Hindi ka naman nila, tatangkilikin ka nila, pero yung pricing mo, hindi ganun kabilis kung hindi mo pag-aaralan or hindi nila makikita yung quality mo. Kasi lalabas lang naman yung quality mo pag may ibang tao na nagbabanggit ng pangalan mo. Yeah, Yun na magkakaroon yun. ka ng doubt doon tol eh. Magkakaroon ng doubt yung mga tao sa'yo. Kung kunwari masyadong mataas tapos hindi ka nakikita nila sa ganung level talaga. Kaya Oo. importante na itaas mo yung level mo para mag-match doon sa pricing mo. 'Di ba? Kumbaga sa pag-aaral, diploma yan, Lalo na diploma. talent yung binebenta mo, tol. Talent yung binabayaran nila sa'yo. Yun. Serbisyo mo yung binabayaran nila. Kailangan makita nila sa'yo yun na na worth it to na bayaran ng ganito 10,000 para sa half sleeve, 'di ba? Oo, pre. At saka, dadagdag ko lang. Dadagdag ko lang. So, kasi may mga kilala akong tattoo artist na porket mababa ang pricing, hindi afford ng customer, papangitan nila yung tattoo, ibibigay nila kung ano lang yung sapat sa price. Dapat hindi siya ganoon. Dapat ibigay niya pa rin yung quality ng tattoo na yon. Para at least, mababa mong bigay sa kanya na i-offer siya na eto dito ka magpatato kasi maganda magtattoo to. Di ba? Yun, isa rin yun sa mga way para makakuha ng customer, magkaroon ka ng legit na customer na babalik-balik sa'yo. Parang ganun siya. Yeah, kung minsan ang value hindi naman lang masusukat talaga sa pera eh. 'Di ba? Yung katulad Totoo. nun, may mai-refer sa'yo, yung tao na yun, dahil kinwality mo din yung ano, may Mati. mai-refer siya sa'yo, may Yun bago yun, siyang yun may yun. pasok sa'yo, tol. Although hindi sa kanya nanggaling yung, hindi pera yung binigay niya sa'yo, hindi niya dinagdagan yung binigay niya sa'yo, hindi kanya binigyan ng papel, pero binigyan ka niya ng panibagong oportunidad para makakuha ka ulit nun, di ba? Para makapag-bring din sa'yo ng value. Totoo Kumbaga yun. pag may value ka na rin eh. Kumbaga kusa na lang din yung sila lalapit sa'yo eh. Di mo na Oo, pre. kailangan babaan yung price mo eh. Matik yun. Sila na mismo magpa-pricing sa'yo. Kahit may kakompetensya ka pa, no, Kap? Oo, pre. Kahit nga sabihin na mahal yung kakompetensya mo, tapos nagpatato sila ng mura lang sa'yo, budget lang nila, pasok. Tapos pinangitan mo. Siyempre, dun ko na i-offer yung tao ko sa nagtato sa akin ng mura lang, pero quality. Di ba? So yun, ba may gusto kang idagdag, Kap Engerson. Pero kung wala naman, pwede tayo mag-proceed sa ating next question. Okay, so since wala naman, let's proceed sa ating next question.